Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. White Lady sa Bitukang Manok. Mahaba, makipot, at paikot-ikot. Ganito ilalarawan ng mga matatanda ang bitukang manok. Ang kalsadang parang bituka ng manok, walang diretsyong linya, puro likok, puro dilim, puro lihim. Kapag gabi, parang humihinga ang lugar, at kapag hating gabi, may naglalakad. Mag-isa, tahimik, nakatingin. Ako si Mateo. Hindi ako naniniwala sa multo. Hindi ako natatakot sa mga kwentong panakot ng matatanda. Lumaki ako sa probinsya, sanay sa dilim, sanay sa lamig, sanay sa katahimikan. Para sa akin, ang multo ay kwento lang hanggang sa gabing iyon. Gabing dumaan ako sa Bitukang Manok. Mag-isa. 10:00 ng gabi nang nasiraan ako ng motor. Walang signal ang cellphone, walang ilaw ang kalsada, walang tao. Tanging tunog ng kuliglig at hangin na dumadampi sa mga puno. Pinilit kong paandarin ng motor. Wala. Tinulak ko na lang. 1 hakbang, 2, 3. Paikot-ikot ang daan. Parang hindi ako umaalis sa lugar. Parang paulit-ulit ang bawat puno, bawat bato, bawat anino. At doon ko unang naramdaman, may nakatingin sa akin. Huminto ako, tahimik. Walang hangin, walang kuliglig, walang galaw. Pero may presensya. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit alam mong wala namang dapat nakasama. Lumunok ako. Pagod lang to, bulong ko sa sarili. Nagpatuloy ako sa paglakad. Mas mabagal, mas mabigat ang pakiramdam. Parang lumalamig ang hangin, parang dumidilim ang dilim. At bigla, may nakita akong puti sa dulo ng kalsada. Isang babae, nakatayo, hindi gumagalaw. Mahaba ang buhok, puting-puti ang damit. Hindi ko makita ang muka. Natigilan ako. "Miss, okay lang po ba kayo?" Tanong ko ulit. Dahan-dahan, umangat ang ulo niya at doon ko nakita. Walang muka. Puro itim, parang walang laman, parang hukay. Napaatras ako at sa isang iglap, nawala siya. Walang tunog, walang hangin, walang bakas. Parang hindi siya nandun. Parang hindi siya umiral. Pero ramdam ko, may naiiwan. Takot. Malamig. Mabigat. Mabilis akong naglakad. Halos tumakbo habang tinutulak ang motor. Liko. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Pero napansin ko, hindi ako nakakalabas. Paulit-ulit ang daan. Paulit-ulit ang puno, paulit-ulit ang bato. Parang paikot lang ako, parang may nagpapaligaw sa akin. At muli, may nakita akong puti. Sa likod ko, malapit na, mas malapit, mas malapit. Hindi na siya nakatayo, naglalakad na siya, papunta sa akin. Dahan-dahan, walang tunog ang paa, walang galaw ang buhok, walang buhay ang muka, pero alam kong nakatingin siya sa akin. At doon ko narinig isang bulong, mahina, malamig, diretsyo sa tenga ko. "Hindi ka na makakalabas." Nang lumingon ako, nasa likod ko na siya, malapit, sobrang lapit, at ang mukha niya nandun na. Maputla, bukas ang bibig at dahan-dahan siyang nagsalita. "Ako ang bantay ng daan na walang labas." Hindi ako makahinga. Nasa likod ko siya.
Ramdam ko ang lamig ng presensya niya. Hindi simpleng lamig ng hangin, kundi lamig na parang kamay na basa at patay na dumadampi sa batok mo. Ako ang bantay ng daan na walang labas. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang boses niya sa tenga ko. Hindi ito malakas, hindi rin ito mahina. Parang nasa loob ng ulo ko nagsasalita. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo. Binitiwan ko ang motor, hinayaan kong tumumba. Ang mahalaga, makalayo. Tumakbo ako sa madilim na kalsada. Liko, isa pa, paikot-ikot. Habang tumatakbo ako, napansin ko, walang anino ang katawan ko. Walang buwan, walang bituin. Parang nilamon ng dilim ang langit. At habang mas bumibilis ako, mas naririnig ko ang isa pang tunog. Mga yabag. Sa likod ko. Dahan-dahan. Hindi tumatakbo. Hindi nagmamadali. Parang alam niyang hindi ako makakatakas. Huminto ako. Tahimik. Huminto rin ang yabag. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Walang tao. Walang babae. Walang puti. Pero ramdam ko, nasa paligid lang siya. Nakatago. Nagmamasid. Naghihintay. Bigla kong naalala ang kwento ng lolo ko. May babae raw na namatay sa bitukang manok maraming taon na ang nakalipas. Bagong kasal, buntis, kasama ang asawa sa sasakyan. Isang gabi, nawalan ng preno sa isang matinding liko. Nahulog sa bangin. Walang nakaligtas. Hindi nakita ang katawan ng babae. Hanggang ngayon, sabi nila, hindi raw siya nakatawid. Hindi raw siya matahimik. May hinahanap. May hinihintay. Hindi ako yun. Bulong ko sa dilim. Hindi ako ang hinahanap mo. Sa likod ko, may mahinang tawa. Mahina, pero malinaw. Hindi masayang tawa. Hindi galit. Parang nalulugod. Parang may alam. Naramdaman ko ulit ang lamig. Mas malapit. Mas mabigat. Unti-unting bumigat ang mga paa ko. Parang may humihila. Parang may pumipigil. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makatakbo. At doon ko siya nakita. Sa gihid ng kalsada. Nakatayo. Mas malinaw na ngayon. Mas detalyado. Maputlang-maputla ang balat. Mahabang buhok na tumatakip sa kalahati ng mukha. At ang mga mata, ngayon ko lang nakita. Itim. Walang puti. Walang pupil. Puro itim. Samahan mo ako. Sabi niya. Hindi gumagalaw ang labi niya. Pero naririnig ko. Mag-isa lang ako. Umiling ako. Hindi. Isang hakbang ang ginawa niya papunta sa akin. Hindi siya naglalakad. Dumudulas siya sa lupa. Walang tunog. Walang yabag. Parang usok na may anyo. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno parang lumalapit. Ang kalsada parang sumisikip. Ang hangin parang nauubos. At napansin ko, wala na ang liko. Wala na ang dulo. Wala nang daan. Parang nasa gitna ako ng bilog na walang labasan. Nandito ka na. Bulong niya. Hindi ka na makakaalis. Bigla kong naramdaman ang kamay niya. Sa balikat ko. Malamig. Basang-basang lamig. Parang galing sa ilalim ng lupa. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang ngiti niya. Mahaba, hindi normal, umaabot halos sa tenga. At sa loob ng bibig niya, walang dila,
Walang ditim. Puro dilim. Sumigaw ako, pero walang tunog. Walang lumalabas sa bibig ko. Tanging hininga na mabigat. Tanging tibok ng puso ko na parang sasabog. Lumapit siya. Sobrang lapit. Magkadikit na halos ang mukha namin. At bulong niya, "Palitan mo ako." Biglang, may narinig akong malakas na busina. Isang ilaw ang sumilaw sa dilim. Headlight ng sasakyan. Napaatras siya. Umurong ang anyo niya. Parang usok na tinatangay ng hangin. Unti-unti siyang naglaho. Kasabay ng pagbalik ng tunog ng kuligkit. Kasabay ng pagbalik ng hangin. Kasabay ng pagbalik ng normal na dilim. Napahandosay ako sa lupa. May dumaan na truck. Huminto. May sumigaw mula sa loob. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan?" Hindi ako makasagot agad. Tinulungan nila akong tumayo. Tinanong kung okay lang ako. Tinanong kung bakit pawis na pawis at nanginginig. Hindi ko alam ang isasagot. Lumingon ako sa likod. Tahimik ang kalsada. Walang babae. Walang puti. Walang anino. Pero bago ako tuluyang sumakay sa truck, may nakita ko sa salamin ng side mirror. Sa likod ko, nakatayo, nakangiti, at ang mga mata niya nasa akin pa rin. Hindi ko sinabi sa mga sakay ng truck ang nakita ko sa side mirror. Hindi ko kayang sabihin. Dahil kahit kumurap ako, nandun pa rin siya. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Hindi gumagalaw. Ngumingiti. Umalis ang truck sa bitukang manok. Unti-unting nawala ang paikot-ikot na daan. Unti-unting nagkaroon ng ilaw. May mga bahay. May tindahan. May mga tao. Buhay. Normal. Pero ako, hindi na normal ang pakiramdam ko. Tahimik lang ako sa biyahe. Habang ang mga lalaki sa truck ay nagkukwentuhan. Tumatawa. Nagrereklamo sa haba ng daan. Hindi nila alam. May sumabay sa amin. Nararamdaman ko siya sa likod ng truck. Parang may mabigat na bagay na nakakapit. Parang may malamig na aninong nakadikit sa bubong. At sa bawat liko, may mahina akong naririnig. "Palitan mo ako." Paulit-ulit. 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 Pagdating namin sa bayan, bumaba ako. Nagpasalamat. Naglakad pa uwi. Akala ko tapos na. Akala ko nakaligtas na ako. Pero mali ako. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko ang bangin. Isang sirang sasakyan sa ilalim. At isang babae. Umiiyak. May hawak na tiyan. Buntis. Duguan. Humihingi ng tulong. Pero walang makarinig. Walang dumating. Unti-unti siyang namatay. Mag-isa. Sa dilim. Nagising ako ng bigla. Pawis na pawis. Humihingal. At doon ko naramdaman. Hindi ako nag-iisa sa kwarto. Malamig ang hangin. Walang bukas na bintana. Walang bentilador. Pero bumagalaw ang kurtina. Dahan-dahan. Parang may dumadaan. Hindi ako lumingon agad. Alam ko na. Ramdam ko na. Nasa likod ko siya.
Sa may pinto. Nakatayo. Nagmamasid. Hindi ako ang papalit sa'yo. Mahina kong sabi. Tahimik. Ilang segundo. Pagkatapos, may marahang tawa. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Dahan-dahan akong lumingon. At naroon siya. Hindi na sa kalsada. Hindi na sa dilim ng bitukang manok. Nasa loob na ng bahay ko. Mas malinaw ang mukha. May mga gasgas. May bahid ng dugo sa noo. Ang tiyan niya, bahagyang nakaumbok. At ang mga mata, hindi na itim. Ngayon, may luha. Hindi ako makatawid. Sa unang pagkakataon, may lungkot sa boses niya. May kailagang pumalit. Unti-unti siyang lumapit. Hindi ako makagalaw. Parang nakabaon ng paa ko sa sahig. Parang may nakapako sa anino ko. Bigla kong naalala ang sinabi ng lola ko noon. Kapag may kaluluwang hindi matahimik, hindi ito basta nangunguha. Naghahanap ito ng kapalit. Ng kaluluwang papalit sa lugar niya. Sa lugar kung saan siya naipit. Sa lugar kung saan siya namatay. Bakit ako? Nanginginig kong tanong. Unti-unti siyang ngumiti. Dahil ikaw ang nakita. Dahil ikaw ang nakarinig. Dahil ikaw ang huminto. At doon ko naintindihan. Hindi lahat ng dumadaan sa bitukang manok ay napapansin niya. Karamihan ay mabilis. Hindi tumitingin. Hindi tumatawag. Hindi lumalapit. Ako lang ang nagtanong kung okay siya. Ako lang ang lumapit. Ako lang ang tumingin sa kawalang ng mukha niya. At simula noon, naging konektado kami. Lumapit siyang sobrang lapit. Ramdam ko ang malamig niyang hininga. Sumama ka sa akin. Isang hakbang lang. Isang liko lang. At sa isang iglap, nasa bitukang manok na ulit ako. Hindi sa bahay. Hindi sa kama. Nakatayo ako sa gilid ng bangin. Sa eksaktong liko kung saan siya nahulog. Sa ilalim, nakikita ko ang sirang sasakyan. Parang sariwa pa ang aksidente. Parang paulit-ulit itong nangyayari. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Bumaba ka. Bulhongya. Isang hakbang na lang. Isang galaw lang. Tapos, na. Pero may naalala ko. Ang busina ng truck. Ang ilaw. Ang ingay. Ang presensya ng buhay. At sumigaw ako. Hindi para humingi ng tulong, kundi para ipaalala sa sarili ko, buhay pa ako. Bigla akong nagising. Nasa kama. Umaga na. May sikat ng araw. May ingay ng mga manok. Normal ang lahat. Tahimik. Walang multo. Walang babae. Akala ko panaginip lang yun. Hanggang sa lumabas ako ng bahay. At nakita ko ang paa ko. Maputik. May bakas ng lupa. At may maliliit na gasgas. Parang galing sa matalik na bangin. Simula noon, hindi na ako dumaan sa bitukang manok. Pero may mga balita akong naririnig. May mga motorista raw na nawawala. May mga natatagpo ang sasakyan sa bangin.
At may mga nakaligtas na nagsasabing, may babaeng nakaputi raw ang tumatawid sa gitna ng kalsada. Humihingi ng tulong. Humihinto. At minsan kapag gabi, kapag sobrang dilim, kapag sobrang tahimik, naririnig po pa rin siya. Mahina. Malamig. Diretso sa tenga ko. Hindi pa ako nakakatawid. At babalikan kita. At sa tuwing iisipin mong dumaan sa bitukang manok sa hating gabi, siguraduhin mong huwag kang hihinto. Huwag kang titingin. At higit sa lahat, huwag kang sasagot kapag may tumawag sa'yo sa dilim. Dahil baka ikaw na ang susunod na papalit. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.